Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huning nakita ito sa layong 125 kilometers kanluran huyan ng Sinait, Ilocos Sur. Ibig sabihin po yung kanyang sentro ay nasa dagat malapit sa western boundary ng ating area of responsibility. Pero sa kasalukuyan, hindi naman na po ito nakaka-apekto sa anumang bahagi na ating landmass. Wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Although possible pa rin yung mga localized thunderstorms, mga pulupunong pagkidlat pagkulog sa northern at central Luzon. Sa nakikita din po natin, based na rin sa ating latest analysis at forecast, posible po na yung LPA na ito ay lumabas na rin ng ating area of responsibility within the next 24 hours or within today din ho yan. At sa ating forecast ay posible rin ho at hindi natin nirurulat ang tsansa maging bagyo po ito habang papalayo po ito ng ating landmass at papalayo po ng ating area of responsibility. Gayunpaman, kahit na maging bagyo man ito at nasa labas na po ito ng ating area of responsibility, hindi natin nakikita na makaka-apekto pa ito sa bansa. Samantala, ang Southwest Monsoon o habagat patuloy pa rin nagdudulot ng mga tag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at itong ilang bahagi ho ng Southern Luzon. Maya-maya lamang ay iisa-isahin po natin yung mga lugar kung saan yung mga karanas ng mga pag-ulan dulot po ng habagat. At update muna dito sa bagyo na minomonitor natin. Nasa labas po ito ng ating area of responsibility pero nasa loob po ito na ating Tropical Cyclone Information Domain, kaya't minomonitor po natin ito. Huling nakita ang kanyang sentro sa layong 2,580 kilometers, silangan huyan ng extreme northern Luzon, so napakalayo naman po nito sa ating landmass sa ngayon at malayo din sa ating area of responsibility. At ang kanyang lakas na hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustness na 80 kilometers per hour, kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Pero based po sa ating latest analysis at forecast, may posibilidad po na by Sunday o Monday ay pumasok po ito ng ating PAR o ng ating area of responsibility at kung sakali ay papangalanan po natin itong si Bagyong Fabian. Based na rin sa ating forecast at analysis, may posibilidad din na bago po ito pumasok ng ating area of responsibility or upon entry ng ating PAR ay typhoon category na po ito dahil nakikita natin na itong bagyong ito ngayon ay nasa tropical storm pero sa mga susunod na araw ay unti-unti pa rin po itong lalakas. Samantala sa atin ding forecast at patungkol naman sa tarakho nito, generally westward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw hanggang sa unti-unti po itong pupunta dito sa hilagang kanluran. Pero hindi natin nire-rule out ang tsansa na maapektuhan nitong bagyo ang extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Kaya pinakamainam po na mag-antabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa bagyo.